Kai Sotto, nagpakita kaagad ng NBA potential sa kanyang unang ensayo sa Koshigaya Alphas, mga kapatrol. Sari-saring moves ang pinakita ng ating idol, and according sa ating source, ay pasado daw ang mga ginagawa ni Kai sa kanilang head coach na si Enzai. According sa ating source, na nakakakita kay Kai up close and personal, ay nagpakita raw si Kai ng big improvement sa kanyang laro at kahanga-hanga raw ang kanyang explosiveness ngayon. Special mention, hindi lang ang kanyang lakas ng kanyang katawan, kundi ang kanyang parang walang kapaguran na performance. Isang aspeto na weakness niya last year ay ang kanyang stamina. Well, obviously, expected naman ito dahil sa kanyang walang humpay na pagpapakondisyon under his personal strength and conditioning coach na si Melantine. Under the watchful eyes of Melantine, ay nagsimulang lumalaki ang katawan ni Kai at ngayon naman ay ang malaking improvement sa kanyang stamina na napansin kaagad ng ating source. At isa pang napansin ng ating source ay kahit na bumibigat na ang timbang ni Kai, ay mukha dang bumibilis pa ito ngayon at nagiging athletic. Again, ang explosiveness raw ni Kai ngayon ay ibang level na, comparable sa mga NBA players. Ito ang mga magandang balita na dapat nating abangan sa mga susunod na araw. Siguradong meron pang maraming mga magagandang ginagawa si Kai para sa Koshigaya Alphas na tiyak makakatulong ng malaki sa kampanya ng Alphas sa Japan B-League. Well, alam naman natin na ka-pro-promote pa lang ng Koshigaya Alphas sa Premier League ng Japan galing sa B2, kaya nais nilang siguruhin na meron silang laban against the best of the best teams sa Japan B-League. At dahil sa presence ni Kai, na inilarawan ng ating source na parang isang legit NBA player raw sa kanyang unang practice, ay for sure na sa magandang katayuan ng Alphas. Nakikita naman natin kung gaano kasaya ng head coach ng Alphas na si Enzai nang nakita niya si Kai sa practice for the first time. Parang nabunutan ng tinig ang coach dahil finally, kompleto na ang team and they have all the time to mesh all the pieces with Kai Sotto being the cornerstone of the team. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balita PBA naman, Jordan Adams, ibabalik ang bangis ng San Miguel. Nakalsuhan ang 2-0 start ng San Miguel at NLEX sa PBA 49 Governors Cup sa kani-kanilang huling salang. Dadayo ng Cagayan de Oro ang Beermen at Road Warriors para magunahan ng balik sa win column ngayong Sabado. Ang 6 p.m. game lang ang laro ngayong araw sa ikalawang out-of-town game ng torneo. Tumukod ang SMB sa Ginebra 108-102 noong Martes, August 27 sa Smart Araneta Coliseum. Paglipat ng torneo sa Ninoy Aquino Stadium kinabukasan ay nabalaho ang NLEX sa rain or shine 124-105. Mas masaklap ang nangyari ng Road Warriors dahil lumamang sila ng 21 points pero natalo ng halos ganun rin karami. Bumubuga ang NLEX sa umpisa at bandang huli ay natahimik ang gatilyo ni na Robert Bolick, Richie Roger, Baser Amer, Mike Miranda, Ronald Policarpio at maaga pang na foul trouble si Import Mike Henry. Samantala pagkatapos ng dikitang first 3 quarters ay nasa unahan pa ang San Miguel 79-74 bago naubusan sa final period 34-23. Walang naisagot sina Junmar Fajardo, Jordan Adams, Seiji Perez, Terence Romeo, sina Justin Brownlee at Chapit Aguilar na nagsalansan ng pinagsamang 27 points sa last kanto.
At inaasahan na ang duelo ni Perez at Pollock, gayon din ni Henry at Adams. Ang tanong ay kung sino ang pipigil kay Junmar Fajardo. At balitang NBA naman, Kevin Garnett makes something clear to Anthony Edwards after Michael Jordan comments. Nagbigay linaw si Kevin Garnett, ang legend ng Minnesota Timberwolves, kay rising star Anthony Edwards matapos ang mga komento nito tungkol kay Michael Jordan na siyang nagpasiklab ng debate tungkol sa ebolusyon ng basketball na nakatuon sa dominasyon ni Michael Jordan noong 1990s. Ang NBA offseason ay puno ng mga kontrobersyal na debate at opinyon. Ang pinakabago na nagpukaw ng usapan ay isang pahayag mula sa batang star ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards tungkol kay Michael Jordan na nagbigay ng matinding tugon mula kay Kevin Garnett, ang legend ng Timberwolves. Inamin ni Anthony Edwards na walang manlalaro mula sa dekada 1990 na may abilidad na lampas kay Michael Jordan. Kevin Garnett, known for his intensity and physical style of play, dismissed Anthony Edwards' claims, arguing that today's player could not survive in this era. Binigyang diin ni Kevin Garnett ng estilo ng laro ngayon ay pinapakita sa mabilis na galaw at mga 3-point shots ay hindi gagana noon. At ayon sa kanya, mas physical ang laro noon at nangangailangan ng mas mataas na antas ng kahusayan. If I'm being honest, bro, I don't think anybody in this generation could have played like 20 years ago. 20 years ago, bro, you couldn't get to a triple step back. You hear what I'm saying to you. You couldn't get to a triple step back. And then if you shoot that, it had to go in. You know why? Because we had efficiency back in the day, my dude, and it was so hard. Yan ang sabi ni Kevin Garnett, sagot sa komento ni Anthony Edwards. The generational war of words, Kevin Garnett versus Anthony Edwards. Kahit na malaki ang paghanga nito si Kevin Garnett kay Anthony Edwards, ang opinion niya tungkol sa kasanayan ng mga manlalaro ngayon ay nagpapakita na malinaw ang pagkakaiba ng henerasyon. Habang naniniwala si Anthony Edwards na mas nakahigit ang mga manlalaro ngayon, pinapanatili ni Kevin Garnett na mas mahirap at mas physical ang laro ng kanyang panahon. It was too physical, and guess what? The league had to come off of it for the flow of movement to be able to have scoring go up, which is why we like to sit here and watch kind of a rat race of the high-paced game right now. Yan ang sabi ni Kevin Garnett. Ang debate sa pagitan ni Edwards at Garnett ay nagpapakita ng komplikasyon ng paghahambing ng mga manlalaro mula sa magkaibang panahon. Bagaman mahirap tukuyin kung sino ang mas magaling, malinaw na pareho silang nag-iwan ng malaking marka sa NBA.